I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello, Universe, it's me again. Sa pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. dyan kanina sa Baler Aurora, mga kababayan, today is September 1, 2025, hindi lang po sa libreng medical, mission dyan sa mga estudyante, kundi tulong na rin sa ating mga ibang kababayan, kasama ang DSWD, siyempre nandyan pa din ang secretary ng DepEd at siyempre ang kasama rin si Secretary Frasco ng tawag dito DOT, pinangunahan ng Pangulo ang pag-distribute ng mga kababayan yung cash assistance para kompleto detalyado. Ito, basahin ko sa inyo, okay? Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial distribution of training and financial assistance para sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo sa Baler Aurora. O, diba? Sa ilalim ng bayanihan na bukas na may pag-asa para sa turismo program, tinatayang 1,197 tourism workers sa probinsya ang nakatanggap ng training certificate mula sa DOT at cash assistance mula sa DSWD bilang suporta sa kanilang muling pagbangon at pagpapatuloy ng kabuhayan. O, diba? Saan kayong ganyan? Ayan, si DOT nagbigay ng tulong sa mga workers sa turismo, mga kababayan. Diyan pa rin, sa Aurora Baler, kung nasaan ay diyan po galing. Kumbaga taga diyan si Secretary Angara di ba? Aurora Baler ba yan? Kundi ako nagkamali kung taga diyan ba si Secretary Angara. Correct me if I'm wrong, guys, So ito yung mga highlights, mga kababayan. Look at this. Ayan, Oy, nako. Shout out sa inyo, mga beswa. Kasama yung bunso niya, si Engineer Vince Marcos. Ayan. Engineer pala itong anak ni Pangulong Marcos na bunso, mga kababayan. Oh, wow. Ayan, yan ang mga activities ng Pangulo ngayong araw. Magugulat ka na lang yan, kay Pangulo, puro tulong ng tulong. Ayan ang gusto ko talaga sa kanya. Nakikita niya yung problema ng mga mahihirap nating mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, sabi ko nga doon sa unang video ko si PBBM lang talagang may ganitong klaseng malasakit. Oo, totoo yun. Sa mga ibang Pangulo, nakikita nyo bang ganito siya? Umiikot sa iba't ibang probinsya? Hindi Wala akong nakikita, mga kababayan, sa totoo lang Siya lang talaga, sa totoo lang. Lalo na po sa magsasaka. Naku po, grabe. Very hands-on talaga tumulong. One of his secretary na talagang sinasabi, very hands-on. Si Secretary Dizon pala ng DPWH, Napaka hands-on ang Pangulo. At masipag ito, mga kababayan. Totoo yun. Sa bagay, sabi nga nila, mga Ilocano, masisipag. Well, anyway, lahat naman ng mga Pilipino. Pero mayroon din talagang tanging bukod. Ayan pa, Wow, mapapasana all ka talaga. Kaya abangan nyo ang Pangulo, mga kababayan, sa mga lugar ninyo. Maghahatid ng iba't ibang klaseng tulong. Ito yung gusto kong mga pinuno ba. Kahit sa yung napapansin niya sa maliliit na ika nga nasa mga laylayan ng ating mga kababayan, napapansin ng Pangulo kaya naaabutan ng tulong Oo, totoo yun. Lalo na yung mga sa street children, yung mga homeless. Kaya nagtatag siya ng walang gutom program dyan sa Pasay para may makainan sila. Kaya sabi ko, for the first time na nakikita ko ng isang Pangulo, siya lang po ang may ganitong klaseng may malasakit sa kapwa natin. Lalo sa mga mahihirap. Oo, tulad ng isang video natin, nagbibigay ng tulong sa yung mga MSMEs, dagdag puhunan. Kaya mayroong programa para mag-loan. Wow. Saan ka makakita niyan? PBBM lang sa kalam, sabi ng ating mga kababayan. So para kumpleto detalyado, mga kababayan, panoorin niyo po itong kanyang
kanyang speech. Okay, see you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Eto na. Wow. Yan ang pinaka-importante, no? Sa ating pamahalaan ay ang ating mga kababayan, kailangan din talaga nila yung tulong ng national government. Lalo na po yung mga nasa lokal, no? Kailangan talaga ang tulong ng Pangulo. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, si PBBM lang po ang nakakagawa niyan. Sa totoo lang. Real talk po tayo. Walang ibang pangulo na nakakagawa ng ganitong klaseng mga tulong, kung ano-anong klaseng tulong, lalo na po sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Si PBBM lang talaga eh. Kitang-kita po naman natin yan eh. Magandang umaga sa inyo lahat. Noong nakaraang taon, naranasan ng Aurora ang hagupit ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Naapektuhan dito ay 150 barangay, mahigit 100,000 Pilipino. Nag-iwan din ito ng matinding pinsala sa iba't ibang sektor, kabilang na ang turismo. At alam naman namin, naunawaan namin na gaano kahalaga ang turismo dito para sa Aurora Province. At dito sa lahat ng pinagdadaanan ngayon, dahil ang nagiging problema dito sa tinatawag nating climate change ay talaga hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon, kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule ng bagyo. Nung alala na siguro, naalala pa natin na mag-umpisa ang bagyo, uulan-ulan na mga Hulyo. Pero darating na yung bagyo, pero Agosto, tapos na. Kaya yun lagi na kasanayan natin. Ngayon ay iba na kung kailan-kailan dumadating ang ulan. At pagdating ng bagyo, sabay-sabay nagdadatingan at napakalakas ang pagbagsak. Kaya naman kailangan talaga natin bantayan ng mabuti at alalayan ng mabuti ang ating mga kababayan na nagiging biktima dahil dito sa mga sakuna na pumapasok dito sa Pilipinas. Kaya itong Enero, pinagkaisa ko ang DOT, ang Department of Tourism, at saka DSWD, Department of Social Welfare and Development, upang maipatupad ang bayanihan sa bukas na may pag-asa sa turismo o BBMT program. Ito ang ating sinimulan ngayon. Layunin nitong BBMT ang makapaghatid ng tulong pangkabuhayan sa mga manggagawa na nasa sektor ng turismo na naapektuhan ng kahit na anong sakuna o nagkaroon ng kahit anong tinatawag na emergency. Sa pamamagitan nitong BBMT, isasagawa ng mga training magsasagawa ng training ang Department of Tourism para sa mga interesadong magkakaroon ng bagong kabuhayan. Kabilang dito, mga beads, mga artwork training, paggawa ng pastry, fun farm tour product development, tourist reception seminar, at iba pa. Lahat ng iba't ibang pangangailangan na karunungan at sanayan para sa industriya ng turismo. At ito, hindi lamang dito sa Aurora at dito sa Baler na napakahalaga ang turismo. Sa buong Pilipinas, ang ibinibigay sa sinatawag nating GDP ng turismo, ibig sabihin ito ang kinikita ng buong Pilipinas ay mahigit kumulang 8% nito ay galing sa turismo. Ay hindi naman siguro tayo magtataka dahil napakaganda ng Pilipinas at mas mahalaga pa doon. At yung ating nagiging itinatawag na selling point
ay ang hospitality ng Pilipino. Natutuwa na lagi tayong nagmamagandang loob at tayo'y kinikilala na napakabait at lahat ng ating magawa upang maging maganda ang bisita ng ating mga turista ay ating ginagawa. Kaya hindi tayo magtataka, napakalaki ng potential. Kaya hindi natin dapat pabayaan ang ating tourist workers na pagka tinamaan ng bagyo o kung kahit na ano pang disaster, ay basta't mapapabayaan, magsasara ng kanilang negosyo, mahirap makapagbukas ulit. Kaya't nandito po kami upang tutulong. Ang DSWD kasama din po dito sa programang ito. At meron din silang tulong na pinansyal na Emergency Cash Transfer o ECT. Ito hindi lamang para ginagawa po namin ito, hindi lamang para sa mga tourist workers, kung hindi sa lahat ng mga tinatamaan po ng sakuna. Sa Aurora, matutulungan natin ang halos 2,000 manggagawa na sa sektor ng turismo na lubos na naapektuhan ng mga kalamidad. Ang bawat isa ay makakatanggap ng ECT o Emergency Cash Transfer at ng mga pagsasanay na nagkakahalaga ng higit 11,000 piso. Yung ating pinamigay kanina, yun lang ay parang ceremonial lang, pero siyempre ay labis pa sa 1,000 ang aming mabibigyan ng tulong na ganyan. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 2,800 ang Pilipino na nabigyan ng training at tulong pinansyal nitong programa na BBMT. Noong 2024, nakarang taon, ay halos 1,400 benepisyaryo ang ating natulungan mula sa Davao Region at halos 70 naman sa Agusan del Sur. Naipatupad din ang programa sa Oriental Mindoro noong 2023 kung saan may higit na 1,300 Pilipino ang naging benepisyaryo. Sa tulong nitong BBMT, may susulong natin ang lokal na ekonomiya, may papakita ang yaman ng ating kultura at mabibigyan ng mas maraming oportunidad sa pag-uunlad dito sa sektor ng turismo. DOT at saka DSWD, ipapagpatuloy nila itong BBMT program sa mga rehiyong nasalanta ng bagyo ngayong taong na ito. Asahan po ninyo, kahit nasaang sektor kayo sa ating lipunan, kahit ano po yung naging trabaho ninyo, kahit ano po ang naging hanap buhay ninyo, kapag po kayo ay naging biktima ng sakuna, kahit anong klaseng sakuna, asahan nyo po na nandito po ang inyong pamahalaan upang alalayan kayo, na matulungan kayo upang maipatuloy ninyo ang inyong paghanap buhay. At bukod pa ron, ang pamahalaan ay nandito hindi lamang sa panahon ng krisis. Ang dito po ang pamahalaan upang patuloy na pinapaganda ang inyong industriya, patuloy na pinapalago ang inyong industriya at pinapaganda ang inyong hanap buhay sa industriya ng turismo. Napakahalaga po sa atin na ipagmalaki ang Pilipino sa buong mundo. Napakahalaga po sa atin na makilala ang Pilipino, ang kultura ng Pilipino, ang galing, ang bait, ang sipag at ang husay ng ating mga kababayan. Kaya ipagpatuloy po natin, mabuhay po kayo sa tourism industry, mabuhay po ang Aurora, mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang maga po sa inyo. Kaya itong tulong ng Pangulo sa ating mga kababayan, ang laking ginhawa. No, ang laking tulong talaga para sa kanila. Ewan ko ba bakit ang iba hindi ina-appreciate yung ginagawa ng Pangulo sa kabila ng mga yung mga sakuna, mga problema, pero nagagawa ng Pangulo yung pagbibigay ng tulong sa ating kapwa. Sa totoo lang mga kababayan. Una-una, nagpapasalamat po ako sa tourism at sa ating Pangulo na hindi po pinababayaan ng mga kagaya namin na nagtatrabaho sa mga resort. Maraming salamat po sa tourism. Bali po yung maibibigay po sa aming tulong, malaking bagay po para po sa amin yon.
Lalo na po kami ay nasa lanta po ng bagyo, malaking bagay para makatulong po sa pang-pinansyal po sa pamilya po namin. Bali po, kami po ay bilang tour guide po sa Mother Falls. Marami pong mga bumagsak po ng mga puno, bali may bumaha. Hindi po agad-agad makakarating po ang mga turista po doon, kaya hindi po kami agad-agad makakapagtrabaho po. Ilang araw din po kami hindi nakapasok. Bilang tour guide po, para po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo na kami po ay napansin po ninyo para kami po ay bigyan ng tulong. Pinapanalangin po na lang namin po sa inyo na sana po ay marami pa po kayong mga matulungan gaya po namin. At sa tourism po naman, sa kanila din po, nakasalalay po yung aming mga trabaho. Gaybayan po kayo ni Lord. Sana po ay pagpatuloy po natin itong mga gawain ganito. Sa DSWD po, ganun din po ang aming taus-pusong pasasalamat. Yun din po sa aming mga kasamahan. Naway gabayan din po kayo. Mapalawig po natin itong turismo po natin.